nagawa sa gulay. Yun. Sila ba magtuturo? Yes po. Ayan. Okay, in 3 minutes, magsisimula na po yung training natin. Magka-countdown na po kami. Wow, hydroponics yata ito ah. Irrigation. Halos ganun sir, yung concept niya. Sa lahat po ng interesado na makinig ng tamang pagtatanim ng gulay gamit ang paso, ang sako, drum o balde ay maaari na po pumunta sa booth ng Iswasid. Magsisimula na po kami ng container gardening training. Mukha ako lang interesado ah. Okay, let's start na po yung ating demo about container gardening. Sa mga interesado po na matutong magtanim ng gulay sa inyong mga backyard or mga bahay, lapit lang po kayo dito sa booth ng Iswasid. Sige po, lapit po dito. Nay! Sir, pwede po lumapit dito. Huwag po kayo mahiya. Hindi po kami nangangaga. Okay, sino po sa inyo dito yung gusto magtanim pero walang lupa? Walang lupang matamnan or walang area? Si Bilyar, namimigay ng lupa. Okay, sige. Let's start po yung ating container gardening demonstration para matuto po tayo magtanim ng gulay kahit po tayo ay, sabihin natin wala tayong taniman na malalaki or nasa urban setup tayo or nasa city. Ano po? Nagagaya po kayo. Sige po. Mahirap po yan. Para ano, lapit po yung iba dito. At mag-start po tayo ng demo natin. And then after po nung demonstration natin, pwede po kayo mag-ask sa amin ng questions. Ano po? About dun sa mga nakita nyo, ano yung mga pwedeng gawin, ano yung mga dapat kong gawin. At kung iba-iba pong mga questions na may isip nyo na related po dun sa pinag-uusapan natin. So for our first demonstration po is ituturo po ni Partner Divine kung paano po gumawa ng sub-irrigated or self-irrigating na paso or pots natin para po sa ating mga gulay. Palakpakan nyo naman po si Partner Divine. Yan. Yay! Hello, good afternoon. Yan, so as mentioned po ni Partner John, so ang susunod po natin na i-demo or first na i-demo natin is yung tinatawag po natin na sub-irrigated planting. So ito po yung nakikita ninyo sa inyong harapan. Sub-irrigated planting po ang tawag dito. So if ever 1 week kayo mawawala sa bahay, hindi nyo madidiligan yung mga leafy vegetables nyo, pwede nyo pong gamitin ito. Yung pamamaraan na ito kung saan hindi na kailangan na kayo ang magdilig. So may readily available na supply ng tubig. So paano siya gawin? Ganito lang po, napaka-simple. Kung titingnan natin, ang simple lang naman po talaga. So ang kailangan natin is pet bottle. So may 1.5 kayo sa bahay, pwede kong gamitin. And then yung ating pangbutas. So pwede rin kayo gumamit ng nails na pinainitan. Or pwede din po kung may available kayo na soldering iron. And then yung ating cutter. Yan. Yung cutter po, pang-cut natin. Yan. So, ganun po ang gagawin natin. Ika-cut lang natin siya sa middle. Pagaya nito. Yan. So, assume natin na-cut natin siya. And then, after nun, gagamitin natin yung ating pang-butas. Butasan lang po natin sa bottom. And then dito, so bakit kailangan po butasan dito? Para may aeration pa rin. Ano po, sa lupa natin. And then, after nun, lalagyan natin ng tubig. Yung ating pong planter at lalagyan ng lupa. So, lagyan na natin. Halimbawa po, magbuburakay kayo, mawawala kayo ng 1 week. So, pwede nyo iwan yung mga leafy vegetables. Yan, so ganun lang. Make sure lang na nakasubmerge yung pinakailalim. Ano po? Yan, para mag-absorb siya ng tubig. And then, pwede na po tayo mag-transplant. Yan, so ito yung gamitin natin. Ano po ito? Mustasa. Mustasa.
natin ha. Mga 2 weeks na po ito. Mustasa, pwede yung gulayin yan. Yan. So yun, that's it po. Ganun lang kasimple. So para na siyang, ang concept niya is parang hydroponics din. So yun lang po, ganun siya kasimple. Okay. Yan. So next po, na i-demo po ng ating kasama na si Partner John is yung ating stock gardening. Yan. O sige, Partner John. Okay, good afternoon po ulit. Nakikita niyo po kayo nasa harap niyo mga nakasako at nakadrum. So yan po yung ilang examples ng container gardening natin na kailangan meron tayong ganyan sa bahay. Ano po? Kasi mayroon tayong readily access ng vegetable. Leafy man siya, kamatis, sili doon sa bahay natin. So, sa mga gustong magtanim pero walang lupa, ito po yung isang magandang sample na gawin nyo para noon nakapagtanim pa rin kayo ng gulay sa bahay nyo kahit na po sabihin natin sementado. Di ba yun ang karaniwang reklamo nung ating pong mga nagtatanim sa mga syudad na sementado yung area ko, hindi ako makapagtanim. Pero may mga alternatives po tayong pwedeng gawin. Isa na po doon yung sack gardening. Ano po? Sino po nakapag-try magtanim ng gulay sa mga paso? Meron na po ba? Okay, so para ma-maximize natin yung space natin, isang option po natin is yung sack gardening. Bakit po? Para ma-maximize. Usually po pag nagtanim tayo sa paso, ilan po yung halamang na ilalagay? Isa lang ano? Pero pag sack gardening po, like yung ating po nakikita sa side na to, may nakatanim po tayong vegetable, ng fruiting vegetable. And then may nakatanim tayong flowering plants. Ano po? O namumulaklak na halaman. So ibig sabihin po lang, dalawang halaman na yun. Pero pwede po natin i-maximize yung isang sako natin. Pwede rin po tayong magtanim ng mga leafy vegetables dito po sa gilid niya. So ibig sabihin nun, meron tayong 3 klaseng halaman sa isang paso or isang area lang. So maganda po ba yan? Try na po ba? Gustong i-try? So swerte po at labot tayo dito kasi ito po yung procedure para malaman nyo kung paano yung pwede natin gawin. So for the materials natin, una-una syempre sako or sack gardening nga syempre. And then kailangan po natin ng bato. Ano pong klaseng bato? Ito po yung hindi inuhuli ng ng pulis. Ito pong bato kahit anong klaseng bato. Yung bato for stability po ng ating pinakasako. So yung sako natin, makita nyo po sa loob, kailangan may bato siya. Pag wala po siyang bato, pabuhay siya. Pero kung may bato po siya sa loob, mas stable po yung ating pinakasako. Pero ang tip lang po, pag gagawa kayo ng sack gardening, huwag nyo pong gagawin sa malayo kung saan nyo siya gustong ilagay. Kasi medyo mabigat po yung sako magagawa nyo. Make sure na pag gumawa kayo ay doon na sa area na dapat nyo siyang ilalagay. Para pag binuhat nyo, hindi po kayo masyadong mahirapan. Okay. Sako, bato, and then kailangan po natin ng mga halaman. So kailangan natin unang-una is yung ating seedlings po ng fruiting vegetables natin like talong, kamatis, sili. And then kailangan din po natin ng seedlings ng ating pong mga leafy vegetables. Yan. Kapag sa loob po. Leafy vegetables, yun po yung ilalagay natin dito sa gilid. And then kailangan po natin ng ating flowering plants o yung ating ornamentals. Tawag yan, marigold. Yes po, para sa alam mo po yung marigold, yung ating flowering. Pampalayo ng peste. Yes, pampalayo ng peste at pang-attract po ng mga beneficial na insect natin. So yun siya yung magpaprotekta dun sa ating mga tanim. So yun yan, kaya natin siya nilalagay, hindi na pampaganda, kundi part nun is pang-protekta din po doon sa ating tanim at doon sa ating inaalagaan halaman. Okay, so kompleto na po yung gamit natin. Kailangan din natin siyempre ng bote. For our bote, ito po yung magsisilbing diligan ninyo. Hindi naman Ito po yung magsisilbing pinakadiligan ninyo. So may butas po yan na maliliit. So pwede siyang i-cut lang siya ng maliliit. And then pwede nyo rin kontrolin yung dami ng tubig na lumalabas doon sa iyong pinakabote. So kapag po sinigapan nyo yan at niluwagan, nakokontrol po nun yung paglabas ng tubig. So, pwede po siyang... Kahit wala ng butas. Hindi po pwedeng walang butas kasi doon po lalabas yung tubig. Diyan po kasi kayo magdidilig. And then, aagos siya na gano'n. So, not directly, didiligan nyo yung halaman nyo sa ugat. Hindi na po sa ibabaw na nagdadala pa lang, kadalasan po nagdadala ng sakit sa halaman natin. So, maganda po nandiyan sa gitna. Tapos, diyan po kayo magdidilig sa loob.
Tapos yung takip niya, isasara nyo, pwede yung higpitan na mahigpit para mabagal yung daloy. Pwede rin yung pong luwagan ng medyo maluwag para mas mabilis yung daloy ng tubig. Sabi nga po ni Partner Divine kanina, kung aalis kayo, may bakasyon kayong family, nag-aalala kayo sa halaman nyo kung ano yung kung sino yung magdidilig, ito po yung mga ways na pwede namin ituro para kahit isang linggo kayong wala is no water pa rin or didiligan pa rin yung halaman ninyo. Ano ba? Okay. So yung mga materials sa ating complete na, syempre kailangan nyo po ng magandang klaseng lupa. So hindi po basta-basta lupa lang nakukuha ninyo sa, for example, sa backyard nyo. Kailangan po mataba po yung lupa or meron siyang sustansya. Kasi yun po yung magsusupply ng nutrition sa halaman natin. So ito po yung sample ng lupa na pwede nyo bilhin. Picture na lang po. So ito yung ano, ito yung pinapromote ninyo. Ito po kasi is gawa ng aming sister company, si Farm Ready. So meron siyang booth po dun sa labas. So pwede po kayo magtanong doon. So yung lupa po na yan, ito yan. Pwede nyo pong itanong kung paano mag-purchase o paano bumili. So yun po yung magandang gamitin. Ano po, pero pwede rin po kayong gumawa ng sarili yung soil. Ano po, nagagamitin. So kapag available po yung mga materials, like compost, yung ating soil mismo or gathered soil, mga ipa or other materials. Ito ba yung uwi namin? Pwede po. Ang black eh. Yan. So yun po, kompleto na yung gamit natin. So ang gagawin naman po natin ngayon is pupunan natin ng lupa. Yung ating pong pinakasako. Ano po? Ayan po Ayan. So pupunuin nyo lang po yung sako hanggang makarating kayo dun sa point na gusto nyo yung taas niya. Ano po? Usually po ang gagamitin yung sako, pwede kayong gumamit sako ng bigas. Sako ng simento, pwede rin po kung nagpapagawa kayo ng bahay para ma-maximize nyo. Pwede rin po mga containers. At any materials po na available, hindi po ibig sabihin sack gardening, sako lang kayo mag-ano. Kung ano po yung mga materials na available sa inyo at pwede nyo i-recycle, pwede nyo po siyang gamitin bilang materials. Hindi po tayo kailangan bumili. Ano po, kailangan mag-recycle tayo para at least yung pinoproduce natin pagkain, nakakatulong po tayo na mabawasan yung basura po natin sa area natin. Sir, kung may question kayo, magtanong lang ha. Yan. So, lagyan nyo na po ng medyo lampas kalahati muna. Tapos, i-install po natin yung ating pinakalalagyan o pinakadiligan natin. Para may lalim sa gagatin nila kayo. Yan, make sure lang po na medyo masiksik nyo yung dalawang side kasi magtatanim po tayo ng mga leafy vegetables pa sa gilid para meron siyang kakapitan. Ano ba? Dapat kasi nyo Hanggang mamit nyo po yung height na gusto. Nandito, Kailangan maraming lupa. Opo, medyo marami po kasi nakatanim kayo ng fruiting vegetables, nakatanim din kayo ng leafy. Oh. Oh. Bakit ma'am? Oh, i-upload ko ito, panoorin nyo. Sa WhatsApp Pilipinas. Depende po sa inyo kung gaano kataas. Ano po yung gagawin ninyo? Oh. Hindi po. Sa media po kasi ako eh. Pasok po kayo. Hindi ko alam eh. Oh, kala ko naman, nagbibiro lang siya lahat para tayong panalo, no? Yung pala, Basta po sa bandang gitna, consolation tayo pareho. buti natin na binigyan natin. Yung bote po na pangagalingan noon, tubig. Ideal po to sa mga kondo, mga pag walang lupa, ayan. Pwede sa sako, pwede sa ganito. Yung pong ganito maganda pagka mga kondo-kondo kayo. Oo. Kasi konti lang, minimal lang yung soil na kailangan yung makakapagtanim na kayo. Ito po,
Medyo marami siyang kailangang soil, pero sa production naman, ang dami nang naipoproduce niya, mas marami siya. Ito pa. Kahit ano, ito talong, ito marigold. So yung marigold po, pang-protection ng halaman. Para iwas sa insekto. Kano ito? Ilang po yan, meron din yan sa paligid. Nakikita niyo po mamaya. Pero hindi naman to edible, di ba? Ano po? Edible ba to? Yung mga klasikong edible. Ah. Malaki. Pwedeng seedling. Usually po, seeds siya nang gagaling buto. Pag po nagtanim kayo niyan, ang dami na. Pag dito niya. Ito po? Para itaboy ang insekto. Okay, sa kabilang side po, yung pinakatanim natin, o yung fruiting vegetables natin. And then sa kabila po, is yung flowering plants natin. Ano po? Pati ako lang makain. So, patuboy mo muna syempre siya. Para, pag dito kasi, masyadong malaki yung sako. Hindi masyadong maarawan. So pupunang ilan po natin ng lupa. Ulitan na. Pagka ilagay na yung ano. Hindi, kailangan healthy. Ayun nga recommend nila. Oh. Marirecommend mo na soil na mabibili. Ito nga raw. Oh. Ayan po, marirecommend po namin sa inyo is yung soy media na galing po sa aming sister company, si Farm Ready. Sa pwede niyo po siya makita sa labas nung ano po yung booth namin. Halimbawa, wala sila ganung soil. Anong pwede nilang gamitin? Ordinary garden soil. Ordinary garden soil po pwede, pero importante po kasi sa pagtatanim ng ganito is may sustansya pa rin yung lupa. Hindi po pwede basta-basta ang lupa lang. So, Kasi makita nyo, hindi gaganda. fertilizer. Wag yung clay, sir. Wag yung lupang Madigit. Wag yan. Ano pagubos na yung sustansya? Pagubos na yung sustansya. Loam soil. Po, Pagubos na yung sustansya nga. dagdagan lang po natin ng soil amendments. Pwede pong vermicast, compost, Parang vitamin. manure, yung well-decomposed manure. O, yun po yung mga pwede natin idagdag sa ibabaw. Manure ng rabbit. Cultivate nyo lang po ng konti and then add lang sa ibabaw. Yan po, Yan. diretso nyo ng dagdagan. Hanggang mapuno po yung pinaka container. Kasi ang purpose po dito para maiwasan yung insekto na protektahan talong. Ilang bangko? Dito po sa paligid niya, tataniman din po natin yan mamaya ng lipi. Puputasan niyo. Opo, para ma-maximize natin yung ating sap. Tsaka yung lupa na ginamit natin. I-upload ko po to. So habang iniintay nyo pong tumubo yung inyong talong or mamunga yung kamatis nyo, pwede kayong makaharvest ng mga leafy vegetables Mando natin po kasi sa mas ano? mabilis po sila Sa kumpare WhatsApp sa ating mga Pilipinas. Ayun. fruiting vegetables. Kunin nyo. I-upload ko doon. Kaya halimbawa po okay na. Yung ating pong container o yung sako is puno na. So doon naman po yung time na lalagyan natin siya ng leafy na. Yung mga leafy sa bandang. Apo, pwede po. Yun nga po, ito nga po yung way para ma-maximize natin yung area, yung tupa natin. So pwede nyo pong gawin is Kapunin nyo naman. magkakat lang po kayo ng mga butas dito sa may side na to. So make sure na alternate po, alternate siya. So ganyan po. Cut nyo lang siya. Kung saan Halo po nyo, gusto nyo maglagay dito. Sa part na to. Cut nyo lang siya ng palitan tipo. Akin po yan ma'am. Tapos dito. Ako, pero more on blood, lagi po ako media So, yan po partner kaya ng yung mga magiging, ganitong trade fair. Suotan ng mga conference. leafy vegetables natin. Bawa ito na. Okay, ito po yung leafy natin. Papasok nyo lang po. Ano po ito? Mustasa yata. Repolyo. Haripolyo yan. Yan. Papasok nyo lang po siya dun sa loob. At yan na po yung magiging leafy nyo or dagdag Ito, na halaman mustasa. sa inyong sock garden. Repolyo pala yun. So ganyan po ang magiging itsura niya. Sino gusto mag-try?
Na ano po? Sige po, try nyo na. Sige na po. Sige, sir. Okay lang po yan. Marurumi ako. Try nyo po, pwede. Para ma-experience nyo na rin po. Masarap po yung experience. Kaya nasira na itong sako na bulok na. Balik gagawin. Pag nabulok na po yung sako, papalitan na po natin. Ano po? Kasi yung sako talaga medyo madali lang siya masira. Maganda po yung jute sack. Jute sack. Kung mag-i-invest po kayo. Opo, jute sack. Opo, Yung pwede po pa yung sako ng bigas. na sako, mas matibay po yun. Mas matagal yung pwede gamitin. Kaya, Giliran. Ayan, ganyan po ang magiging itsura niya. Pero gusto nyo, mas maganda po kung pupunuin nyo siya. Ano po? pechay. Ano po to, Fabi? Repolyo, Ang repolyo. cabbage ba to? Repolyo ba to? Ito for sample, pero pwede po kayong gumamit ng ibang ano. Pag lumaki po siya, hindi naman po siya, so inilimit lang natin, wag lang po sobrang dami. Ano po? Repolyo? Pero usually po, ang ginagamit po dyan is yung ating pechay, kangkong, yung mga mustasa. Kaya pala iba itsura, parang hindi mo pechay. Repolyo pala So yan. ito po is, ako lumalaki po siya. Pwede rin po naman gamitin, kaya lang medyo kukuntian nyo lang yung ilalagay nyo. Para masuportahan pa po siya ng ano. Yan. Sa rooftop, oh. Sa rooftop po, maganda siya. Pero pag tulad ano, palaya, pwede rin. Ang palaya, pwede rin po. Pwede. Sitaw, pwede rin. Siya yung pataas. So ito pong talong Yan ang nyo, kapangan. magiging ang palaya siya or sitaw. Ganon, pwede po siyang ganon. Kaya lalagyan niyo po siya ng tulos or ng palag para may kaparan siya. So simple lang naman po siya. Talagang ano lang, hanap lang po kayo ng mga materials na pwede nyo i-recycle. So mas mainam po yun. Para hindi masyadong magastos, kung paano lang iintindihin nyo yung mga punla. And then, makakapagtanim na po kayo sa bahay nyo ng mga gulay. Lalo na ngayon, mahal ang gulay, saka po nung time na ng pandemic, talagang kailangan po natin talaga magtanim ng gulay sa sarili. Ano po? Ayan, oh. Talong. Yan. After ano po, 60 days, meron na kayong ganyan. Oo. Nakabili. May fertilizer. May fertilizer. Yung ma'am, kompleto na yun. Fertilize na ito eh. Oo. Ito po yung lupa na ito, masakana. Meron, Kailangan nilang dagdagan. marami na siyang nutrients. Lalo na kapag bulaklak na siya, kailangan na atin. Kano yung ganito? Ayan. Nasa 50 to 70 pesos po siya. Pero pwede rin kayong gumamit ng ibang halaman. Hindi po kailangan marigold. Mga tanglad, citronella, pwede nyo rin po siya kasama sa kanya. So yun naman po yung magpapataboy ng insekto sa halaman. Lagundi. Pwede rin. Hindi, parang medyo mahirap siya yung lagundi. Lagundi? Oregano, yan, pwede yan. Yan. Lahat ng Yung mga sok. maamoy or aromatic. So ganyan po magiging itsura niya. Ng inyong tanim nyo, meron tayong fruiting vegetables, meron tayong pantaboy na insekto at pang-attract ng beneficial insect. Meron tayong leafy vegetables dito. Pwede po yan buong likod, ano? Pwede nyo lagyan ng buong likod. Tapos po, ito pong pinakabote at sa gitna, dyan po tayo ngayon magdidilig para direkta po. Ano? Ano ba? Yes po, may bote po siya. Diba yan, the usual practice natin, nagdidilig tayo. Para unti-unti Pero bukas. konti lang. Ang problema po doon, ang nadidiligan lang is yung ibabaw, kadalasan. Yung gitna po, kung saan nandun yung ugat is hindi po nadidiligan. So ito po yung pinakamagandang way para directly is dinidiligan yung seeds or roots ng halaman. May butas po siyang maliliit. So, ang purpose na para maabot yung ilalim, Yes. ugat. Yung ibabaw lang nadidiligan. Libre ano eh. Kaya takpan nyo lang po siya. Yung iba po ginagawa may ganito, pero ang tinitimpla nila is yung, for example, mga binulok na balat ng saging, ng ibang gulay, nagiging fertilizer nila. Yung iba din ginagawa is yung mga pinagbalatan na mga gulay, pinagbalatan ng gulay nila sa ano, inilalagay nila dito, yun naman po yung nagiging source ng nutrients or fertilizer ng halaman nila. Yung mga kitchen waste. Apo, kitchen waste yung nilalagay nila. So yun na, habang nabubulok siya, nagiging pataba yung pinakahalaman nila. So yun po yung way para patabaan yung halaman at diligan. Yes. Okay, sige po. So, ganyan po magiging itsura ng inyong sack garden. May questions po ba? Pwede na po nating sagutin. Anong tubig dito? Pwede po punain.
Isang linggo. 1.5. Yes po. Kumbaga, ano to, alam naman Pwede po mo natin iwanan. na sa city is busy ang mga tao. So ito po yung way para makapag-alaga kayo na hindi nyo kailangang alagaan siya halos araw-araw. Kasi pupunta So ng once a week, Boracay. twice a week kayo magpatubig, walang problema kasi meron po siyang source na ng tubig para doon sa halaman nyo. Pinibutasan ng ganyan. Oo. Ako, puputasan niyo Para ng doon maliliit. lalabas yung tubig. Yung pambutas dito, ano, Pupunayin soldering mo ito iron. pagka masikip. Pwede pong cutter, pwede soldering iron, pwede pako. Masikip ang pag... Aba, pagka nilawagan nyo yan, mas mabilis yung tapo ng tubig. Pero kung sisikipan nyo po ng konti, mas pigil yung tapo ng tubig natin. So yun po yung maganda pang control. Sabi ko nga po, kung asa bahay lang kayo, pwede nyo luwagan para mabilis yung tapon. Pero kung kayo ay aalis ng bahay, mamamasyal for example kayo ng family, mga 1 linggo, so sikipan nyo lang siya. Kasi po yung roots ng halaman, i-absorb yan kahit masikip siya. Magdilig at magdilig po yan kasi may pressure po na ibinibigay yung roots ng halaman doon sa soil para lumabas yung tubig na kailangan niya. So ganyan po siya. Kahit po medyo masikip, apo, masikip siya para makontrol niyo po yung tapo ng tubig o yung labas ng tubig. Parang gripo ma'am, di ba? Pag binubuksan mo. Hindi na pwede magdilig dito, dyan lang. Apo, dito lang po. Pwede rin po dito. Pero ito nga po yung pinaka-economical or pinaka-matipid at pinaka-magandang way. Para hindi ma-dehydrate. Kasi directly po siya dun sa roots natin, yung halaman natin. Saka po yung dito natin, syempre. Ito kinakare din natin kasi nandito sila sa gilid. Eh. Okay. Salamat po. Tatanim mo dito yung mga Try talaga. nyo po sa bahay. Pwede Try nyo po. rin. Kalabasa, hindi po medyo sa kalabasa. Ano po? Kalabasa po, pwede kayo mali sa taas. Dito. Oo, kaya lang, maglalagay ko po yung trench. Masyado mabigat. Pwede po yung kalabasa namin maliliit. Ganun kaliliit. Yan, pwede nyo pong itanim yung ganito kaliliit sa mga bahay nyo. Hindi po yung malalaki, no? Kasi yung malalaki, pagka nauntog kayo doon, bukol kayo. So yung ganito po, is kahit i-trellis nyo sa maliit yung area nyo, pwede nyo gamitin po or itanim yung ganitong klaseng kalabasa. Hulog na yung halaman. Pwede po yan. May seed ba kayo nito? May seed? Sa ngayon po, wala po. Anong tawag dito? Marigold. Ayan, so yun po. Any questions po po sa ating container gardening? Okay, salamat po. Salamat po. Ano Catherine po? na po ba? Try nyo na po yan sa bahay pag uwi. Ano na po yung uwi namin na price? Hatiin mo yung plastic. Akin ang Dapat may question muna tayo bago sila makapag-uwi ng price. Asa na nga ba? Ano ang ano